Hello mga ka-Jep-Jep, welcome to my vlog. For today's video is ipapakita namin sa inyo kung ano pa yung ibang pwedeng puntahang lake dito na pwedeng liguan. Pero ngayon kasi malamig na, pero dahil birthday ko naman pupuntahan natin doon at doon kami kakain. At the same time is ituturo din namin sa inyo yung mga naging diskarte namin nung nag-apply kami ng visitor. And paano namin to na DIY, saka anong mga pwede nyong gawing diskarte dun sa mga ganong klaseng visa papunta dito. Let's go! Okay guys, nandito na kami sa location. Another lake or lock ng Valdor City. Pero walang katao-tao ngayon kasi Monday ngayon as of the video recording. Pero itutour namin kayo kung ano yung sa loob. So far, ito yung entrance nila. Yung kasama ko is nag-double check kung may availability time ba dito kasi baka mamaya sarado pala. Tapos pumasok kami. Pero hindi kasi kami sinita nung pumasok, kaya sabi ko baka pwede naman. Ito yung labas guys. Ay, yung loob pala, labas. Ayan. Para siyang dagat pero lake siya. Kasi paano ko nalaman, tinikman ko yan nun hindi maalat Oh, di ba? Ito sir guys. Ito yung mga rules and regulations nila dito. Yan, so far. Bawal mamingwit, bawal magdala ng aso. Bawal yung mga ATV nila tinatawag. Bawal uminom. Tapos bawal yung may mga dalang pagkain na para sa isda. Tapos ito. Hindi ko alam ano ibig sabihin yan. Yung kasama ko. Ha? Okay lang. Oh, di ba? Pwede. Walang tao Wala lang talaga. Wala lang tao. Ngayon guys, isi-set up namin yung mga niready namin pagkain para sa aking kaarawan. And then later, sasabihin ko sa inyo yung mga diskarte sa visitor. Sa mga nagbabalak dyan na mag-visit dito sa Canada for any purposes nila, sabihin namin sa inyo mamaya diskarte. Bye! Okay guys, ito yung mga pagkain namin. Meron kaming siomai. Tapos meron din kaming macaroni. Lasagna pala. Tapos meron kaming, for the dessert namin is meron kaming triple chocolate cake. Pero tapos ito, syempre, hindi mawawala sa akin, pinaka-favorite ko. The all-time chicken. Your all-time favorite. Ito yung mga ginawa Tapos, natin. syempre, Pinoy tayo, rice is life. Gravy. Tapos gravy. Tapos meron kami, syempre, yung siomai namin. Hindi na masarap kung walang sausawan. So, ito yung sausawan namin guys. Chili garlic na may toyo. Ano ng lasagna. Tapos Pepsi. Yan. Ito lang buhay ngayon sa Canada guys. Ganito lang buhay sa Canada guys. Malayong malayo sa Pilipinas na pag nagba-birthday ka Maraming bisita. maraming bisita. Video dito. Inuman doon. Maingay. Dito, mapapansin nyo halos wala. Walang katao-tao. Kami lang apat. Yung dalawa ng Wala. Yung dalawa pa namin kasama, nandun lang. mga ganun, no? Weirdo, guys. Kain muna kami, guys. Kain. siomai. Ayan. Araw-araw naman kaya lumalamig na dito, mga idolo. Ano bang ngayon? 15 ba? Kasi malapit na naman mag-winter. 2 months. 2 months na lang, mga idolo. Wala na. Ang ganda ng dala. Maliliit lang. Tumas na, mag-winter na naman dito Pagtagupan na naman kami sa Taglamig na naman. yelo.
Oh, may kasama kami kumakain dito, guys. Dalawang tokmol. So, Tara. all in all, apat lang kami dito. Tapos ang hangin, oh. Sarap eh. Epic fail yung beach natin. Cold? Putik, sino ba naman kasi magbi-beach? August na sa Canada. Hug Jansel. Pero tight. Cancel yung ligo namin, guys. Pandemonyo yung lamig ngayon. Talagang pinilit ko na lang yung celebration ng birthday ko para lang maiba yung vibes. Sayang, sarap sana maligo dito. So, wala eh. Okay, for the last part ng video, guys, ituturo na namin sa inyo yung mga naging experience namin sa yung diskarte namin kung paano kami nag-apply sa Canada As visitors. through visitor visa. Okay, meron kaming 10 question na mga possible na tinatanong ng mga baguhan sa kagaya namin na nakapag-try na. Ito yung mga question na possible na tinatanong madalas sa mga forums. Yung mga nakikita namin sa mga Facebook group, sa mga kung saan platform na mga tinatanong. Doon kami nagkuha ng mga information, ng mga questions. Tapos ito, sasagutin namin sila. So, 10 questions to. Starts natin sa number 1. Anong unang steps bago mag-apply ng visitors? Ano bang mga steps? So, unang steps bago tayo makapag-apply ng visitors, dapat meron tayong portal account, which is yung para makita mo yung portal account, isi-search mo lang yung IRCC portal, yung with security, GCK security. Yun yung mas okay kasi marami siyang portal, pero so far sa naranasan namin mas okay yung may with GCK security. Kasi meron din siyang IRCC portal na ibang kasunod nun. Pero kung dun kayo sa GCK with security, mas mapapadali yung pasunod-sunod dun. Ayun, kasi nag-attempt kasi siya, guys, ng pag-apply ng visitor way back. Hindi ko alam kung anong year, which is na-decline siya. And aside from that, ano kasi siya feeling namin mas matagal yung process dun sa website na yun. Pero same lang din naman, sa immigration din ng Canada bumabaksak. Pero yung process parang mas matagal. Compare dito sa IRCC na nire-recommend namin, mas mabilis na Yung reply. nakikita ng mga officer yung application na gusto mong applyan sa kanila. Tsaka mas detailed. And don't worry, guys, para hindi kayo mahirapan, lalagay ko yung mga links sa video na to sa description para i-click nyo na lang, and then from there mag-create na lang kayo ng account, tapos follow the steps up until maka-create kayo ng account. Okay, for the second question is saan at paano gumawa ng account? Yun na nga, sinabi na namin sa una is sa IRCC account or login na security type nila, which is isasend ko yung ilalagay ko yung link sa description para hindi kayo maligaw at makapunta sa mga fake na sites, kasi delikado din na mag-fill up kayo ng credentials nyo tapos di nyo alam fake site pala yung sinisendan nyo ng mga private na information nyo na hindi maganda. Paano gumawa ng account? Kailangan lang ng valid email nyo. So, dapat yung valid email na ibibigay nyo is alam nyo yung password. Kasi once na nakapag-create na kayo tapos nailagay nyo na yung email nyo, dun na lahat babato yung mga kailangan i-continue para magawa nyo or matapos nyo yung account mismo na gagawin nyo. Huwag nyo kakalimutan yung mga security questions. Yes. Kasi may mga security questions doon, guys. Like, for example, where did you meet your partner? Mga ganyan. Tapos, or Authenticators, pwede din. ano pa bang mga pwedeng tanong, saan ka nakatira, anong pangalan ng street mo. Yung mga very detailed question na kailangan ng detailed na answer din.
dapat huwag nyo kakalimutan. Kung pwede, isuulat nyo, tabi nyo sa kung saan, or screenshot nyo sa phones nyo para in case na ganyan, meron kayong backup na pangsagot. Ayun. And then, number 3, anong mga dapat i-consider pag mag-a-apply ng visitors? Feeling ko yung mga dapat i-consider yung mas okay na pag mag-apply ka ng visitors is may work ka, may show money, at saka may work, show money, and ano pa ba yung mga ginawa natin before? Dapat meron kang relatives. Yes, yun yung pinaka-importante. May relatives ka dito. Walang kaso kung kapatid mo, lola mo, nanay mo, or boyfriend mo. Basta as long as na may kapatid ka dito is pwede kang mag-apply ng papuntang Canada. Mas madali siya Mas madali siyang mag-apply pag may relatives unlike sa pag wala kang relatives. Pero possible pa rin, guys. Yes, pwede Possible pa pa rin na a single person makapunta dito sa Canada without any relatives. Nagbe-base pa rin sila kung how interested you are to go here in Canada. Okay, next. Ano ang advantages and disadvantages? So siguro yung advantages, ang advantages siguro pag pupunta ka ng Canada tapos gusto mong magtrabaho, yung meron ka na kaagad papasukan. Kasi advantage yun mas mabilis yung process pagka nag-visitors ka tapos nag-apply ka ng work na meron ka na agad employer. Yun, advantage. Isa yun sa mga advantages. Mas mabilis yung process, mas madali. Unlike pag nandun ka sa Pilipinas na mag-a-apply ka ng work, tapos doon ka mismo nag-a-apply. Ang daming process, ang daming mga sinasabi doon. Kailangan pa ng exit na from country, tapos yung mga seminar, yung mga, basta sobrang hassle. Abutin ka siguro mga 6 to 1 year, mga ganon. Yun, guys, yun yung isang advantages. And then, ano pa bang advantages ng pagiging visitor? So far, yun ang nakikita ko madalas kasi yun ang intent ng mga visitor dito Hindi naman sa nilalahat ko, pero almost kasi halos sa mga nakakausap namin, yun ang ginagawa nilang stepping stone para makapunta dito tapos maghanap ng work. Mga ganung bagay. Isa rin sa advantages yung yung pag visitors ka, kunwari mag-partner kayo, tas visitors ka, yung partner mo, pwede rin siya makapag-school dito sa Canada ng French course na wala kang babayaran. Yun, pwede ka rin matuto ng French lesson. Yun ay kung sa Quebec kayo pabaksak, guys, kasi ang Quebec province, sila lang yung province na nag-implement ang French and the rest is English. Pero pwede mo parang i-take sa ibang province pero hindi nila minamandatory. Kasi ang maganda pag natuto ka ng French dito sa Quebec, lalo na sa Quebec, lalo na pag nakapag level 7 ka, pwede kang mag-apply ng express entry as PR, yun. As PR. So, pagka nag-apply ka nun ng express entry as PR, hindi mo na kailangan maghanap ng employer para lang makapagtrabaho ka dito sa Canada. Okay. For the disadvantages naman, para sa akin ang nakikita ko, dapat make sure na may enough ka talagang pera. Lalo na kung yung sabi nga namin na pwede ka mag-apply as individual na walang relatives. Make sure na may enough kang ipon. Kasi yung million dito is sasaglitin lang. Kasi magkano ang palitan ng Sobrang Canada? mahal, oo. 42 ngayon. So, ang laki ng kaltas. Sa mga pagkain pa lang at sa mga utilities, yari ka. Lalo na Tapos, sa rent. What else pa sa pag-a-apply mo, syempre, kailangan mong gumastos ng iba, taxi ka, Sasakyan. no choice ka yan, mga So, ang ganun. mahirap dito sa Quebec kasi wala silang bus, wala silang taxi. Yung taxi, dito sa lugar parang namin, sobrang hindi uso yun kasi Val-d'Or kami, Quebec, Val-d'Or, which is parang province sa Manila. Parang kaming nasa Davao Oriental, guys. Parang ganun yung vibes dito, yung layo. So kung wala kang sasakyan, hindi siya advisable na, hindi siya parang sobrang hassle na mag-apply ng work pag wala kang sasakyan. Kasi
magkakahiwa-hiwala yung mga establishment dito. So Okay. kung magta-taxi ka, sobrang mahal talaga ng babayaran mo. Okay, so far yun ang disadvantages namin. Next is, Ito ka na magkano? magkano ang dapat na Yung show money? So, ayun nga guys, sa show money na ginawa namin, which is ang nilagay namin sa application namin is for 2 weeks lang. For 2 weeks lang yung nilagay namin tapos yung pinakita naming kumuha kami ng bank certificate sa bangko na ang laman ng bangko namin is worth 200,000 plus, which is inapprove naman siya for 2 weeks. So, syempre, depende yung show money nyo kung gaano katagal yung gusto nyo i-stay sa Canada. So, kung gusto nyo kung sasabihin nyo gusto nyo mas matagal mag-stay sa Canada, kailangan mas malaki yung pera na ipapakita mo. Kasi titignan nila kung kaya mong mag-survive sa Canada, lalo na yung mga walang kamag-anak. Kasi 200 lang yung nilagay namin. Sinabi kasi namin free accommodation kami dito kasi may kamag-anak nga kami. Tapos, if-free kami sa food, mga ganyan. So, 200 plus na is enough sa aming dalawa. For 2 na yun ha. And yun din yung magiging chance ng pampadagdag chance na ma-approve yung visa nyo. Yung mga ganong cases na may regular work kayo, at least 2 years na kayong nandun sa work na yon, regular employee na kayo, tapos yung sahod nyo medyo mataas, mga 20k pataas at least. Kasi kino-convert yan ng mga immigration eh. Kung siyempre iniisip nila paano ka magsusustain kung ganitong sahod mo, di ba? Tapos show money nga yung nasabi ni Lale na which is kailangan meron talaga. Tapos relatives na dito, at least permanent resident, which is yun, mga magiging mataas ang percent na chance na ma-approve sa visa. So, konting tips lang dun sa show money. Kung gusto nyo mas matagal, ang gawin nyo guys, kunwari for 1 month, ang budget kasi dito for 1 month per person, at least kailangan meron kang 2,000 CAD. So, kung gusto nyo mas matagal, i-times nyo lang yon 2,000 per each yun ha. 2,000 CAD per person per month. So, kunwari, 2 buwan kayo dito. So, 2,000. Dapat ang i-show money nyo is worth 4,000 Canadian dollars. I-convert nyo na lang yun. So, yun. Mas okay yun na ganun. Para meron kayong idea or guidelines lang din sa show money. Okay, next question. Ano-ano ang mga requirements bago mag-apply? So, first, ang mga requirements na hinihingi ni Canada pag mag-a-apply ka ng visitor's visa, kailangan unang-una meron kang trabaho sa Pilipinas. Mas okay kung both meron kayong work, dalawa. Kasi hinihingi nila doon yung certificate of employment. Second, kailangan may show money, which is yung bank certificate. Third, kung kasal ka or may common law partner ka, kailangan mong mag-provide ng marriage certificate, or di kaya pagka common law partner kayo, since kino-consider yun ni Canada as partner, magbibigay sila ng form doon na common law declarations, which is kailangan yung ipanotarize yun guys. Ano pa ba? Letter intent na sabi mo na. Ayan, letter of intent. Kailangan din ha, letter of intent. Kailangan nyo ding mag-provide nun. Aside sa letter of invitation ng pupuntahan nyo, kunwari may kapatid ka dito, yung kapatid mo is magbibigay siya ng letter of invitation na ini-invite kayo na pumunta dito sa Canada. Yon. Tapos after nun, kailangan ng letter of intent, which is bakit nyo gustong pumunta sa Canada. Explain nyo yung sarili nyo. Tapos, kumbaga parang anong gaano ka ka-interest? Bakit mo interested na pumuntang Canada? Tapos dun sa letter of intent, kailangan nakalagay din dun yung duration nyo, kung kailan kayo pupunta, tapos kung kailan kayo uuwi. Napaka na importante na ilalagay yun. Kasi dun nila ititignan kung ikaw ba may bala ka pang bumalik sa Canada. Tapos sa may mga business naman, DTI, pwede na yung DTI na DTI ng business. yes, kahit hindi na business permit, kahit DTI na lang. Okay, next question. Ito naman sa akin. Ano ang naging ruta nyo papuntang Canada? Ito yung, dito maraming nalilito yung mga paalis na kasi yung iba natatakot baka pagka-transit kailangan pala ng transit visa.
ang tips ko dyan, nung kami kasi, dumaan kami sa Middle East countries, which is sa Dubai. From Manila, nag-Dubai kami, and then from Dubai, Montreal, and then Montreal to Toronto, and then Montreal. So, bakit kami nag-Dubai? Kasi unang-una, hassle-free. Hassle-free siya kasi hindi na siya kailangan ng transit visa. Hindi kagaya ng US. sa US na pag sa ibang airport ka is kailangan transit visa sa bawat part ng US airport or kahit sa ibang bansa. Pero to make sure na din, punta rin kayo sa mga website ng mga airline na balak nyong tawiran. Tingnan nyo dun kung paano ba ang policy nila sa pagdating sa transit ng mga customer nila galing Manila papuntang Canada. Ang kagandahan lang sa pagka magbo-board ka sa US is mas cheaper yung pamasahe. Pero yun nga lang, kailangan mo pa rin ng visa. Oo, kasi sa transit visa, may mga interview din kasi yon. So, kakain pa ng buwan yun bago ka umalis sa Manila. Instead na itong kagaya ng ginawa namin, pagka-book namin, pwede ka na kaagad lumipad kasi nga libre naman transit visa. Pero take note, si Dubai, nanghihingi na yun ng visa once na lalagpas ka ng 24 hours dun sa stay-in ng transit nila. For example, nag-land in na kayo sa Dubai, tapos yung layover nyo dun is lalagpas ng 24 hours. Dun nyo na dapat sabihin yung magiging airline nyo. For example, Emirates ba yan or Etihad, na lalagpas kayo sa ganyan para mabigyan nila kayo ng instruction paano mag-apply sa transit visa nila. Pero I think yung transit visa nila madali lang ma-acquire, hindi kagaya sa US na may mga interview pa na talagang dadaan pa kayo sa butas ng karayom kung talaga bang yun lang ang gagawin nyo, kasi syempre nag-iiwas sila sa mga drug smugglers, tapos kung ano-ano pa. Tapos kung magbubook kayo ng flight nyo, i-check nyo maigi, magtingin kayo sa mga website na pwedeng makapag-canvas kayo ng maigi, kasi may iba kasi impulsive. So syempre iba sobrang excited once na nabasa na yung approved dun sa IRCC, your visa was approved, so nagbubook agad, tapos hindi nila alam may mas mga murang flight pa na papunta dito. Tapos regarding dun sa mga flight, ilalagay ko din yung mga link na kung saan kayo pwedeng mag-canvas ng mga flight details para ma-compare nyo ang hanggat sa mabuo nyo yung maging ruta nyo. Tapos in case naman kunwari may mga delay kayo dun sa, kunwari nasa Dubai kayo, layover kayo ng 20 hours, so hindi pa kayo required ng visa, pero since delay yung flight, biglang mag-extend ng 6 hours na nandun lang kayo, so lalagpas na kayo ng 24, siguro possible nyan i-exempted naman kayo, kasi sa unang-una sa lahat alam din naman ng airline na na hanggang ganong hours lang kayo. Saka tanong-tanong lang din kayo doon, hindi naman feeling hindi naman mahigpit yung airline na yun. Yung bansa na yun. Basta proper information lang is lucky. Next. Ano yung mga dapat dalhin pag papunta ng Canada? Yan. So, Ako muna. ano ba? Nung kami nun, to be honest, nilakasan lang namin loob namin nun. Ang dala lang namin is dalawang maleta, tapos dalawang box na malaki, yung tag 25 kilos. Pero hindi namin sinagad. Inano lang namin hanggang 22 or 21. Kasi mahirap kasi ma-excess. Which is, tapos ang dami pang tape na nun. Sobrang hassle. And, ayun, yung mga nilagay namin doon. Mga dilata. Yan, dilata. Yung mga alam nyo guys na wala dito. Mga daing. Lalo na, pansit canton. Yan. Yan, yung mga pang-alaga natin sa asin-asin. Pansit canton, dilata, mga... Pag dito ka bumili ngayon, nakita namin, parang Mga malayo yung lasa niya sa Pilipinas na sobrang mamimiss mo yung mga pansit canton, mga sardinas. Yung mga simpleng polvoron, yan. Mga tuyo. Mga chichirya na wala Yan yung mga dito, dala wala namin. Although meron naman dito, pero
yung may tinatawag kasi sila dito mga Pinoy stores. Pero syempre, Mahal. dahil sa mga nanggagaling na dun sa Pinas, nagmamahal na dito. Sobrang mahal. Tapos hindi pa pares ng lasa yung mga nabibili mo dun sa Pinoy stores. Pero at least may panawid cravings, yun yung mga sinasabi nila. Tapos sa gamot naman, nagdala kami ng mga basic lang, sakit sa ulo, sipon, paracetamol. Musep, yan. Wag lang sobrang dami guys na alam mo yon, yung mapapaisip na yung immigration officer na bakit sobrang dami na parang naging mukha ka ng supplier. Hindi naman ganyan. Yung tamang ano lang, kunwari sa Biogesic, mga dalawang karton, dalawang banig, yan, ganyan. Yung Pero parang pang visitor starter pack. Oo. Pero dapat i-declare nyo yan guys ha. Kasi pagka hindi nyo na-declare yan, sobrang laki ng fine. Na, lalo na yung mga nadala nyo na hindi nyo na-declare tapos nakita nila sa scanner. Yung mga ano. Kaya magdadala ng mga pork, beef, yung mga corned beef, mga milk products, mga peanuts, Oo. any kinds of peanuts, peanut butter, kahit anong variety ng food na gawa sa peanuts. Okay, Kasi magdadala kahit anong bawal. Oo. Huwag kayo magdadala ng antibiotics na walang reseta. Yun. Isa Tapos pa yun. sobrang dami. Kung alam nyo yung dadalhin yung gamot is kailangan talaga ng reseta, might as well, dalhin nyo talaga na meron. Kasi in case na tanongin kayo, ipakita nyo na lang yon. Kasi kung wala kayong mapakita, pwede kayong i-charge or iiwan na lang yung gamot. Nasa sa inyo na lang yun. Nasa sa inyo paano diskarte. Pero yung iba kasing kabayan natin, lakas loob lang, wala lahat. Nakasuksok lang dun sa mga karton nila, tapos yung iba nakakalusot naman daw. Siguro pagka hindi sobrang dami nga talaga naman, siguro na nagkakaroon naman, naawa na rin yung mga immigration officer natin. Okay. Ang next, yung bawal dalhin, yun na, nasabi na namin. Tapos kung bawal din dalhin, sabi, isama ko na lang din na kunwari if ever na mag-apply kayo dito, wag nyo munang dalhin yung mga requirements na pang-apply. Yung mga visitor dyan, na ang plano talaga is maghanap ng work while in visit. I highly recommend, wag nyo dadalhin yung mga pang-apply nyo, kagaya ng mga diploma nyo, mga kung ano-ano. Dalhin nyo lang yung kailangan lang sa immigration, yung COE nyo, yung mga possible na hinihingi lang sa immigration. Pero yung mga pang-apply yung mga birth certificate, yun ang masyadong Kasi pag nakita ng immigration officers, may possibility or tendency na pabalikin kayo. Kasi ang makikita nila na hindi talaga kayo mag-i-stay as visitors, mag-i-stay kayo as maghahanap ng trabaho, which is ayaw nila ng ganon. So, yun bawal yun. Kaya kami nung nagpunta kami dito as visitors, ang ginawa muna namin is, yung mga kailangan lang sa immigration. Tapos after mga 2 days ata nang nandito na tayo, no? Tsaka lang namin pinadala yung mga papers namin pang apply. Ayun, tapos sa other video naman, doon namin ipapakita sa inyo yung kung paano yung naging journey namin from visitor to work permit. Sa ngayon kasi may mga process pa hinihintay namin. So ayaw pa namin masyadong mag-detail, mahirap na. Kaya ayun. Tapos ano pa ba? Next video na lang din yung kami, yung parang itutour namin or i-video namin sa inyo kung paano talaga yung process ng pag-apply ng video visitors visa, kung paano mag-login, paano mag-upload ng mga papers, kung ano yung mga form na nandun, yun. Tuturuan namin kayo. Ayun. So far, ano pa ba? Tips? So far, ang tips lang namin kung visitors kayo, mas okay na mag-DIY na lang kayo. Kasi pagka nagpalakad kayo guys, sobra madadagdagan pa kayo ng gastos. Unlike pag kayo lang talaga. And pagka okay na lahat, tas sa immigration na kayo ng Philippines, ano lang kayo, kung ano yung tinanong nyo lang, sagutin nyo. Yes. Huwag na kayong mag-overextend na pag tinanong, saan ka nag-work? Ganito, tapos ganito. Huwag, kung ano lang, isang sagot sa tanong lang. Para hindi nahaba yung question, tapos magkakaroon ng idea yung officer na magtanong pa ng iba hanggang sa mahanapan ka ng butas. Yes. Kasi madalas sa kabayan natin, syempre pag first time kinakabahan. So, doon nila nalalaman kung nagsisinungaling ka o hindi. So, sagot lang kung ano lang yung tinanong. Ayun.
So So far, far, yun lang. mukhang yun lang naman yung lahat. Sana makatulong tong video na to sa mga nagbabalak mag-visit. So far, ang visitor kasi is okay pa naman mag-convert to work permit hanggang next year, February 28, 2025. Yun. And after nun, si visitor visa will remain visitor na lang. Extend na lang. Hindi na siya convertible to any type of visa. So, sa mga nagbabalak na ganun, good luck sa inyo. And sa mga magpaplano ng mag-DIY is mag-comment lang kayo dun sa video and i-answer namin yung pinaka-best namin para matulungan namin kayo. And regarding dun sa mga links, send ko na lang dun sa description para mas convenient sa inyo sa mga nag-a-apply. Okay? Bye-bye guys! Ang lamig na dito guys eh, kaya hindi na namin kaya. Mas cancel yung ligo namin. Wala eh. Pa-winter na kasi. O sige na guys, bye-bye!